trust at satisfaction rating ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas batay sa Tangere Survey. Pero trust at satisfaction rating naman ni Vice President Sara Duterte patuloy sa pagbaba. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. base sa isinagawang survey ng polling firm na Tangere. Sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas kay Tangere founder and CEO Martin Peñaflor, sinabi nitong tumaas sa 59.6% ang trust rating ni Pangulong Marcos mula sa nakaraang buwan na 59.3%. Umangat din ang satisfaction rating ng Pangulo sa 47.3% mula sa dating 46.9%. Kapwa nakapagtala rin ng pagtaas sa kanilang trust at satisfaction rating sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero. Ginagawa po namin to since March and nakita po namin kay Pangulong Marcos, kay Speaker and kay Senate President a positive trend na increase ng satisfaction and trust po nila. Si Pangulong Marcos po and si Speaker Romualdez, katulad po ni Senate President, positive trend po ang kanilang increase the past 2 quarters. Ibig sabihin, the past 6 months, positive trend po sila. Samantala, bumaba naman ang parehong trust at satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Mula sa nakaraang buwan na 56% trust rating ay bumaba pa ito ngayon sa 55.5%, habang ang satisfaction rating naman nito ay bumaba rin sa 47.5% mula sa dating 48%. Bumaba rin ang trust at satisfaction rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Paglilinaw naman ni Peñaflor na non-commissioned o hindi bayad ang isinagawang survey ng Tangere, kaya naman masasabing ito mismo ang pulso ng sambayan ng Pilipino. Ang survey po namin non-commission. Scheduled po yan. So hindi po namin, wala po nagbayad sa amin gumawa ng survey and scheduled release po siya. Nagkataon lang po may hearing. And because of that, naapektuhan po ang satisfaction and trust rating ni VP Sara Duterte. It's driven by yung tinatawag din ng Balance Luzon. Isinagawa ang survey nitong November 19 hanggang November 22, 2024 na may margin of error na 2.2% at confidence level na 95%. Nasa 2,000 katawang lumahok sa survey na gumamit ng mobile-based application. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.